Ang kanilang braso, macho. Sa laki ng kanilang katawan at matitikas na panangga, aakalain mo may gerang pupuntahan. May nagtatago sa putik at may umaakyat sa puno na tila nakamasid sa kalaban. Pero gaano man sila katibay, tiklop daw ang mga naglalakihang coconut crab o tatos ng tawi-tawi at kuday ng Palawan kapag nahuli at niluto sila para gawing pagkain. Mainit man o malamig ang panahon, forever beach mode ang mga naglalakihang alimango. Naabutan naming pauwi mula sa kanyang night duty ang coconut crab o tatos na ito. Sa gabi kasi siya aktibo para maghanap ng pagkain gaya ng nyog. Tila obstacle course naman ang kanyang mga dinadaanan. Umaakyat ng limestones at tumatawid ng kalsada. Pero mukhang manilang ito sa kanya. Dahil sa lakas ng kanyang malalaking appendages o batak ng mga paa, tatos ang pinakamalaking land crab sa bundok. Mas gusto niya maglagi sa mga bababatong lugar na malapit sa dagat. Pero bago niya marating ang kanyang pahingahan, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Ang kanyang tikas di uubra sa kumakalam na sikmura. Naabutan kong kapit na kapit ang malalakas na paa at pansipit ng tatos sa puno. Sinubukan itong makawala pero dahil nakatali, wala itong magawa. Ang tatos, isa sa mga huli ng mangingisdang si Ben. Hindi niya tunay na pangalan. Itong crabs na to, ang galing umakyat, no? So ito yung mga tatos or yung mga coconut crab. These are actually scavengers. So usually nasa lupa lang sila. But if needed, they can go climb coconut trees just like this, no? Isang uri ng alimango na kayang umakyat ng puno para maghanap ng pagkain o tumakas sa mga kalaban. This one is around 2 kilograms. Ang higpit ng hawak. Grabe, ang kakapal ng very muscular yung kanyang pangsipit at yung kanyang mga legs. Look at that. Napaka lalaki, napaka bibilog. Parang Jurassic yung datingan niya, oh. Parang alien eh. Sa tuwing malakas ang alon at hirap mangisda, hinuhuli ang tatos para kainin sa tawi-tawi. Gaano kalaki yung pinakamalaki mong nakita? Iya, sa kilo-kilo. So mas malaki dito ng kaunti. No? Kasi dito mga 2 kilos yan eh, no? Iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar. Madami kayong nangunguha doon sa inyo. Daw eh, kayo daw. Tinaan lang na. Yasang na isinuno na. Kang nabumahalaki. They are heavily harvested because number one of their shell as food. Hinuhuli ang coconut crab dahil sa kanilang malaki na sukat, mataas na presyo at dahil itinuturing din silang delicacy. Sa ilang mga community, bahagi rin ito ng tradisyonal na pangkabuhayan at pagkain. Vulnerable o kumakaunti na lang ang bilang ng tatos sa wild kaya ipinagbabawal ang pagkuha. Panghuhuli, Ang coconut crab ay kapilang talaga sa pinaka-nanganganib dahil sa kanilang mga bagal na paglaki at reproduction. Mahalagang coconut crab sa nutrient cycling, seed dispersal, at pagbulok ng mga organic matter kung saan matatagpuan sila in different ecosystems. kailangan ko mag-ingat sa malalaki nitong sipit na halos kasing lakas daw ng kagat ng leon. So kung masipit yung kamay natin, daliri natin, pwede tayong masaktan dito. Pati itong mga, look at saka ang bigat.
Bruin mo, itong species pala na ito ng mga coconut crabs declared as extinct na sa ibang parte ng mundo. At hindi malayo na dito sa atin sa Pilipinas, yan na rin ang mangyari. Kung hindi natin mapipigilan yung overconsumption, overharvesting, at yung pagkasira, patuloy na pagkasira ng kanilang habitat. Ang coconut crab ay protektado ng batas sa ilalim ng BIFAR Fisheries Administrative Order No. 208 Series of 2001. Dahil may batas na nagsasabing bawal itong hulihin, pinakwalan namin ang coconut crab sa natural nitong tirahan. Samantala, isang maliit na alimango o kuday ang nadatnan naming chill na naglalakad sa dalampasigan. Pero bigla nitong tinaas ang kanyang pansipit. At di namin inaasahan ang sunod niyang ginawa. Dahil bigla nitong sinugod ang aming team habang nagpapahinga. Hindi siya takot sa tao, no? Nunuko siya talaga oh. Hindi, bakit lumalapit siya sa tao? Hindi siya palayo palapit siya Lapel. Makabanda rin siya. Nakalimutan mo na yung lapel dito. Ito pang mabuhay. Itinuturing na swerte sa Palawan ang mga kuday. Gaya ng tatos, ito rin ang pagkain ng mga mangingisda sa panahon na matumal ang kanilang huli sa dagat. Sa dalawang alimango, mas mahal ang coconut crab kumpara sa kuday. Kuya Dem, madami kayo nakikita ditong kuday. Marami talaga. Gaano kalaki yung mga kuday? Yung size lang na pinakita niyo sa amin, gano'n na siya. Hindi siya lumalaki ng malaki. Mayroon din kalakihan ganito lang, pero karamihan ganyan din kaliliit. Tapos hinahayaan niyo lang silang mabuhay dito. Kapag mainit ang panahon, ang mga kuday nagpapahinga sa lungga nito sa ilalim ng lupa. Saan niyo siya nakikita usually? Pag malimbawa masamang panahon, may mga bagyo, may tubig dito, parang yan nagalabas sila. Lalabasan sila. Oo. Binibenta niyo yan o kinakain lang? Binibenta namin pag malimbawa yung nagabili. Pag mas madami. Oo. Ito may butas na to. Ito yan. Oh, kasi may tais siya, oh. Yan din ang tain niya, oh. Ah. Yan din yan. Talaga niya may laman. Yan yung mga dumi niya. So ibig sabihin nandyan siya talaga. Oo. Sa ngayon, hindi pa kabilang sa nanganganib na ang populasyon ng kuday. Malalim pala, ano? Yun ang clue. Kasi mas active sila sa gabi. So definitely sa umaga, nandun sila sa loob ng bahay. Tapos pag may dumi, nandun sa may bukana. Ibig sabihin, the night before, nag-forage sila. And then tumain muna before pumasok sa bahay. Kasi wala silang CR. Diba? Yan na. Wala pa. Lalim pa. Malalim pa. Grabe, halos kalahating braso na yung nababaon ni tatay, oh. Pero wala pa rin siyang nakakapa. Ayun! Ayun siya. Grabe. Ang laki ng mga galamay niya. At saka yung mata, ayan, oh. Oo. Nakatingin siya sa atin talaga. Grabe, ang dami palang kailangan hukayin, ano. Pero swerte ka kung nandito lang sila sa ibabaw. Ah. Oo. Ang hirap ang huli ng kuday. Tapos, ang lalim ng hukay. And then, mura lang, 100 per kilo. Ang mga kuday, natural soil engineers sa dalampasigan. Sa paghuhukay nito, nahahalukay niya ang sustansya ng lupa na kailangan ng mga halaman at bakawan para mabuhay. Sa kanilang lungga naman, pumapasok ang tubig tuwing tag-ulan na nakatutulong para mabawasan ang pagbaha. Ang kanilang tungkulin ay higit pa sa pagiging pagkain, kaya mahalagang may tamang regulasyon sa paghuhuli ng tatos at kuday para patuloy na dumami ang lahi nila at makatulong sa kalikasan at maging sa kabuhayan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.